Ladies and gentlemen, sa isang relasyon, ito yung mga siguradong nakakasira sa relasyon. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga ginagawa natin na siguradong makakasira sa ating relasyon. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Number 10, over-reliance on technology. So, ito na yung inasawa mo na ang iyong telepono. Ito na yung nangyayari ngayon. Lahat ng tao, pag nakita mo, nakatutok sa phone. Napaka-busy. Hindi mo nga makausap, di ba? Akala mo naman kung ano yung pinaggagawa doon sa telepono. Pero, kung pansinin mo, ang haba na ng oras mo dyan sa gadget na yan. Sa halip na nag-uusap kayo, nagbaban kayo bilang mag-partner, wala na. Mas pinili mo pa nakabanding yung telepono. Kapag ikaw na ay nasa isang relasyon, ito yung mga dapat nyong iwasan. So kapag siguradong yan na ang inasawa mo, yung tunay mong partner, yun na ang mababaliwala. At siguradong kapag laging ganyan, kasiraan na yan ng relasyon. Number 10. Number 9. Lack of apology. So ito naman yung related doon sa forgiveness. Ito naman is ayaw humingi ng apology. Wala siyang kakayahang humingi ng sorry, di ba? Maraming ganito, real talk lang, di ba? Dahil sa sobrang taas ng pride, di bali nang masira, di bali nang maghiwalay. Dahil lang sa pride na yan, di ba? Maraming ganito, So kapag hindi mo kayang humingi ng kapatawaran, mag-ask ng apology, sigurado na the end na ng pagsasama ninyo. Number 9. Number 8. Ito, yung inability to forgive. Or ito yung walang kakayahang magpatawad. Sa isang relasyon, tulad ng sinasabi ko, walang perfecto. So, maaring meron at merong magkakamali. Meron at merong makakagawa ng hindi naaayon sa isang relasyon. So, kapag may nangyaring ganon at humihingi ng kapatawaran yung isa at ikaw naman ay hindi mo siya pinapatawad, ang gusto mo is tapusin na lang ang pagsasama o relasyon nyo or isinisisi mo lahat sa kanya. So, hindi mo tinatanggap, sigurado na yan na ang katapusan kapag wala kang kakayahang magpatawad. Of course, hindi natin yan masisisi. Lalong-lalo na kapag yung ginawa ng partner mo ay yung pinaka-bawal sa isang relasyon. At yan yung pagtataksil, napakahirap na namang tanggapin at patawarin ang ganyan. Pero kung yung mga maliliit na bagay lang at hindi ka kayang patawarin or pagbigyan, ibang usapan na yan. Maaring sobrang pride ang umiiral dyan, kaya hindi naaayos ang mga bagay-bagay. Number 8. Number 7. Unrealistic expectations. So, ito yung pagkakataon na napakataas ang expectations mo dyan sa partner mo or karelasyon mo. Pero, nung magkasama na kayo, hindi pala ganon. So, ngayon, disappointed ka. So, since yung mga akala mo na ganito yung kapareha mo, ay hindi naman pala. Siguro sa first niyong pagsasama or sa mga dating stages niyo, yun yung ipino-project niya sa iyo. Ikaw naman, yun ang akala mo sa kanya. Yun pala, nung nagsama na kayo, hindi pala ganon yung kapartner mo. So ngayon, yung realization mo ay mali. Opposite pala doon sa akala mo sa kapareha mo. Yan na yung umpisa ng hindi nyo pagkakaintindihan. So, maaring inaaway mo na siya. Sinisisi mo dahil disappointed ka sa mga nangyayari. So, ang moral dito is dapat nag-a-adapt tayo sa relasyon. Mag-adjust tayo kasi walang perfectong relasyon. Number 7.
Number 6, stonewalling. Ito yung naglalagay ka ng pader sa pagitan ninyong dalawa. Ayaw mo na siyang kausapin. Iniiwasan mo na siya. Nag-iiwasan kayo. Naglalagay kayo ng harang sa inyong dalawa. So kapag ganoon, wala na talagang kaayusan ang pagsasama ninyo. Kasi ayaw ninyong makita, ayaw ninyong makausap. Lahat ay ayaw nyo. So since ganun na ang ginagawa ninyo sa bawat isa, considered yung relasyon nyo as a failure. Kasi kapag ganyan ang ginawa nyo, hindi na kayo magkakaroon ng kaayusan. So ayan po, ang number 6. Number 5, disrespect. Walang respeto. Alam nyo, kung nire-respeto mo ang partner mo, maayos lahat ang pinapakita mo, pakikitungo mo sa kapareha mo kapag may respeto ka sa kanya. Pero kapag nawala na, hindi mo na siya nire-respeto, puro kabastusan, puro masasakit na pananalita, puro away. Ganun po ang mangyayari. Kasi wala nang respeto. Yung respeto na yan ang nagpipigil sa atin, sa ating mga pakikitungo, sa ating partner or karelasyon. Kaya kung wala nang respeto, sigurado na wala na yung pagmamahal dyan. Number 5. Number 4, ito yung lack of intimacy. Ito yung nababaliwala na yung usapin or yung aspeto pagdating sa S. Hindi na kayo humahantong sa kayo ay naglalambingan. Sa kayo ay humahantong na sa bagay na kayo ay inilalabas nyo yung tunay na nararamdaman nyo sa bawat isa sa pamamagitan ng S. Pero ang nangyayari sa inyo ngayon is wala na. Ibig sabihin, wala na yung pagmamahal. Alam nyo kung bakit? Ang S, yung intimacy na yan yung fulfillment ng pagmamahal nyo sa bawat isa. At kung yung bagay na yon ay ayaw nyo nang gawin sa partner nyo, sigurado na hindi mo yan mahal. Naglako na yung pagmamahal mo. Normally, sa mga mag-partner at wala nang ganon, may something yan, may problema. Number 4, number 3, infidelity or eto na, yung pagtataksil, panloloko. Okay? Alam mo, kapag nangyari na ito sa inyo, isa sa inyo, babae man o lalaki, ang gumawa ng kataksilan, panloloko sa relasyon, asahan mo na wasak na ang relasyon na yan. Kung nag-usap man kayo, nagkasundo kayo na ayusin ninyo, napakahirap nang ibalik yung dating tiwala. Andyan yung lamat, yung affected party, yung nasaktan, sigurado na dadalhin niya yan habang buhay. Kung nagsasama pa rin, sigurado na magiging magulo ang pagsasama. Andyan yung pagsusumbat, isusumbat at isusumbat niya yan. Magiging dahilan yan para sa mga future na pag-aaway. So, wala nang katapusan. Paulit-ulit na yung cycle ng pag-aaway ninyo. Kaya, kung nangyari yan, sigurado na malaking tsansa na katapusan na ng relasyon. Number 3, number 2, neglect. So, ito yung pinapabayaan ka na. Napapabayaan na or wala ng oras para sa iyo. Alam nyo, kapag ganoon na wala na kayong panahon sa isa't isa, binabaliwala nyo na ang bawat isa, it is considered a dead end. Kasi kapag hindi na kayo nag-uusap, wala na kayong panahon para sa isa't isa, at literal na hindi na kayo nagpapansinan, katapusan na ng relasyon na yan. Kasi alam nyo, ang relasyon, dapat yan ay iniingatan, inaalagaan para maprotektahan sa mga bagay-bagay na maaring makakasira sa pagsasama ninyo. Pero kapag andyan na yung pagbabaliwala, wala nang panahon sa isa't isa, hindi na nag-uusap, hindi na nagpapansinan, hindi na yan maisasalba kapag ganoon. So ayan po, ang number 2. So, eto. Number 1, dishonesty. Gumagawa ka
ng mga kasinungalingan. Hindi ka honest. Okay? So, sa isang relasyon kasi, mahalaga ang pagiging totoo, ang pagiging honest. So, kung ikaw ay nabuhay, ikaw na ay nasanay sa puro pagsisinungaling, sigurado na hindi magtatagal ang inyong relasyon. Darating ang panahon na malalaman at malalaman ng kapareha mo ang katotohanan at siguradong yan na ang kasiraan ng pagsasama ninyo. Number 1. So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga panira sa isang relasyon. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.